Ang sarap magkape, lalo-lalo na pagkagising mo pa lang. Kasi medyo alas 5:30 pa lang ng umaga ngayon dito sa aming bahay. So, yun nga, magandang araw sa inyong lahat, mga amigos, mga amigas, mga viewers at subscribers ko dito sa YouTube channel na Bueno Law and Beyond. So, medyo nakapag-vlog tayo agad ngayon. Supposed to be hindi pa ngayon yung schedule ko to create a vlog article. Kaso nga lamang nitong nakaraang gabi ay ang dami nagre-request. Sir, may naglabas na daw ng desisyon ng Court of Appeals denying the petition of TAPE Incorporated to issue a temporary restraining order against Tito Vic and Joey for the issuance of this TRO or temporary restraining order. Okay, so binasa ko nga yung news article ng Abante noong March 5, 2024. Sa ayon sa desisyon daw ng Court of Appeals ay binasura nito yung petition for the issuance of the temporary restraining order on the basis that there is no prima facie evidence showing that they will suffer irreparable injury, no, kapag nagpatuloy pa ang paggamit ng Tito Vic and Joey sa trademark na Eat Bulaga. So dalawa lang ang pinagbasihan. Walang prima facie evidence na magpapakita ng irreparable injury on the part of the applicant for the issuance of the temporary restraining order. So dahil dito, binulabog tayo, particularly mga subscribers ko kasi. So paliwanag mo naman, ano ba yung prima facie evidence? At ano ba itong irreparable injury? So siguro mga bagong subscribers to kasi more than a month ago, nag-publish na ako ng vlog article na kung saan ipinaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin ng irreparable injury at ng prima facie evidence right after na nagsampa ng petition for the issuance of temporary restraining order ang TAPE Incorporated sa Court of Appeals. So based on that petition, ginawa natin ang reaction yon at analysis at ano ang magiging basihan just in case at according to what we have learned from the law school, no, ginawan nga natin ng analysis na kung sakasakaling may isang hukuman na nakatanggap ng isang prayer for the issuance of the TRO, ano ba ang dapat na gawing basihan ng hukuman, lalong-lalo na dito sa kaso nito ng mga justices, ay yun nga, kung ano magiging basihan. So, ang sinabi ko doon sa blog article na yon ay dapat tingnan lamang, no, kung meron nga talagang irreparable injury that will be suffered by the applicant for the issuance of the TRO. So, yan po ang pag-uusapan natin at medyo i-replay natin yung other important portion ng vlog article ko na yon kung saan ipinaliwanag ko yung irreparable injury as the basis for the rejection or approval of the prayer for the issuance of a temporary restraining order. But before we proceed, doon sa mga baguhan dito sa YouTube channel ko, baka pwede pa mag-request, no, prayer for na pindutin yung subscribe button at notification bell. Nang sa ganun naman, kapag may mga bago tayong mga articles dito sa aking channel, ay maimpormahan kayo at sisiguraduhin ko sa inyo, may matututunan kayo dito sa aking YouTube channel dahil lahat ng inilalabas ko dito ay very informative at very educational. So, yan na po, pindutan na tayo. So, umpisahan po natin ang ating discussion about the prima facie evidence. In layman's term, ang ibig sabihin po ng prima facie evidence ay sa initial pa lamang na examination, evaluation, and assessment of all the evidence presented and based on the facts and the law, ay nakapag-create na kagad siya ng impresyon na lahat ng pinagsama-samang ebidensya, lahat ng pinagduktong-duktong na ebidensya ay makikita talaga na legally sufficient, no, na dapat paboran tong petition na to
or dapat paboran yung isang complaint na isinampa sa husgado. So, legally sufficient because you were able to create a first impression that you have the right and you have the evidence to support your claim in court. So, yan po yung prima facie evidence. Ngayon punta po tayo doon sa irreparable injury. So, nung isang buwan nga, diniscuss ko to, no, after Tape Incorporated filed their petition with the Court of Appeals. At sinabi ko nga doon sa blog article na yon na kung sakasakaling magdidesisyon at mapag-uusapan yan ng mga justices sa Court of Appeals, kasi pag sinampa mo nga sa Court of Appeals yan, hindi naman yan en banc agad. Ibig sabihin, hindi yung lahat ng justices na mag-uusap-usap, kundi yan ay ina-assign lamang sa isang division na comprising of 3 justices. So, yung 3 justices na yon, magkakaroon ng palitan, magkakaroon ng kanilang legal knowledge, palitan ng kanilang ng mga argumento regarding the presence of irreparable injury. So, dahil yun yung main agenda no? Pag nag-file ka ng TRO, ang una kagad papasok sa mind ng judge or justices ay, meron bang irreparable injury? Pag meron, bigay yung TRO. Pag wala, reject, basura yan. So, ganun po ang mangyayari kapag kayo po ay sakasakaling kayo naman ay magpapile ng TRO. So, ipapakita ko sa inyo yung dati kong video nung nakaraang buwan regarding the definition at paano ko diniscuss yung irreparable injury. So, panoorin po natin. Pag ang injury, harm, or damage sustained by the applicant for that preliminary injunction is something that you cannot quantify. It is unquantifiable. And then, walang amount of compensation that may be awarded to the injured party kasi it cannot be made subject of a mathematical computation. So kahit gaano kakagaling na mathematician, kahit gaano kakagaling mag-compute, hindi mo kayang tapatan yung lalim ng sugat, yung hapdi na iyong in-inflict doon sa injured party. Dahil lang nakasalalay dito most of the time yung dignidad at yung karangalan ng taong sinira mo dahil binalasuwas mo, niyurakan mo ang kanyang karapatan. At dahil dyan, ito ay hindi mo pwedeng tapatan. No matter how huge, no matter how gigantic the amount of money, hindi mo pwedeng bayaran yung sinira mong dignidad at karangalan ng applicant for the writ of preliminary injunction or permanent injunction. So, dapat mapatunayan yan. So, napakalalim na usapin yan. Lalong-lalo na kapag nakarating yan sa mas mataas na hukuman. So, yan ang center of the discussion. If ever the application will be elevated to the Court of Appeals. So, yan po yung pinakabuod ng ating paliwanag tungkol sa irreparable injury. Kung gusto niyo pong malaman at buuin yung aking paliwanag dyan, pwede nyo pong tingnan last month, yung more than 1 month ago na pinublish kong article about irreparable injury. Makikita naman yun yung title doon sa pinakita kong clip kanina. Okay, so meron pa ding ibang katanungan. Si Mark Gamboa, isang Dabarkads, ay nagtanong sa akin, nag-message. So, sir, hindi ko maintindihan yung resolution may nabasa daw siya sa Abante yata yun, na panalo nga daw yung TVJ laban sa Tape Incorporated, at daw yung ancillary remedy at din yung motion for intervention, kasi doon sa resolution may nakitang prima facie evidence, yung irreparable injury, ancillary remedy, tapos yung motion for intervention. So simulan natin sa ancillary remedy. Pag sinabing ancillary, subordinate
no? Kumbaga nakadikit lang siya pero hindi siya yung pinaka main focus of the petition. It may be decided upon while the main case is still pending. So, yung ancillary, katulad ng TRO. So, ibig sabihin, hindi pa tapos yung kaso. No? Ang binigyan lamang ng decision dito ay yung prayer, no? For the issuance of the temporary restraining order. But the main petition is still pending in court. Tapos, ano daw yung motion for intervention, kasi doon daw sa resolution, although hindi ko pa masyadong nababasa yan, hindi pa naman nare-release sa website ng Court of Appeals, may motion for intervention daw, no, na filed by a third party. So yung motion for intervention, ibig sabihin yan, may isang tao na sa paniwala niya, mayroon din siyang karapatan, so whatever will be the decision of the court, dapat makinabang siya doon sa decision because as per his claim, may karapatan siya at existing right doon sa pinag-aawayan ng dalawang main, no, principal parties to the case. So, paano mo ba papaliwanag to? Kumbaga sa ordinaryong lingwahe, salitang kalye, ito ay isang epal. May epal siya doon sa pinag-aawayan at sinasabi niya, may karapatan ako dyan. So, judge, no, just in case na mag-decide ka dito, kung kanino mo man i-award, no, yung karapatan, so dapat sama ako dyan sa mga award for damages because I have an existing right over that subject matter of the case. Okay, so si Epal kukuha ng share doon sa mga damages na i-award ng korte. So mga dabarkads, so hindi pa tapos ang laban, nangyayarap. So hindi pa tapos to. Ancillary remedy lamang yung binigyan ng ng resolution ng Court of Appeals at magko-continue pa ang mga paglilitis tungkol sa usapin ng trademark. So hindi ko mapaliwanag ng gusto kasi hindi ko naman nabasa yung petition nitong Tape Incorporated. So ang lumalabas lang kasi yung prayer for relief dun sa issuance ng temporary restraining order. So, yun po. So, hanggang dito na lamang. At pinaliwanag ko yung motion for intervention sa text message kay Mark Gamboa. So, abangan nyo, baka maglabas siya ng si Mark Gamboa. Ano pangalan niya sa YouTube? Models of Manila, si Mark Gamboa. So, baka ipaliwanag niya, no, sa kanyang sariling YouTube channel. So, hanggang dito na lamang po. At ito pong muli, ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Maraming salamat.